bringing you the most relevant news, information, and issues in and out the Philippines. I will be opening a new chapter in our comprehensive strategic cooperation with China. Actually, в Австро-Венгерской империи na nagbahagi ng tulong pinansyal, live defensive capabilities, the main reason behind the renewed cooperation. Yung ganitong stance actually resonates well with what the president actually is postulating. We are revolutionizing how content is delivered to different social media platforms around the world. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitch, Instagram, and more. We are your media on the go. Access, share, like, connect on your smartphones, tablets, laptop, computer, smartwatch, and more. With more than 4 million combined followers in and out the Philippines. Over 25 years experience in print, radio, television, and everything digital. We are IBS Media. Azul TV. The following program may contain content that is not suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. The opinions and actions expressed in this show are purely those of the host, guest, and participants, and do not necessarily reflect the views or values of the network or its affiliates. Parental guidance is recommended for younger viewers. Okay. Hello and welcome to The Leader, a multi-platform show from IBS Media. I'm Roy Bato, your host. Here we share the amazing stories of some really inspiring people who have made a big difference in the world. In each show, we'll look into the ups and downs, the big wins, and the tough moments that these leaders have gone through. We want to do more than just entertain you. Of course, we want to light the fire in you. Our guests are people who have overcome big challenges and have come out on top. Their stories show us how being determined and never giving up can lead to great things. The Leader isn't just a show. It's a big community with over 4 million followers via Radyo Kalusugan, Central Luzon Balita, and Azul TV. Come with us as we dive into these inspiring stories, whether you need a little push to get past your own hurdles or just some motivation. You've come to the right place. Let's start this journey of growth, change together. I'm your host, Roy Bato, and welcome to The Leader. What does it take to be a leader? What paths have people like Elon Musk, Jeff Bezos, and Bill Gates walked to carve their niches in the annals of success? The Leader by Azul TV dives deep into the minds, habits, and decisions of successful individuals. From their early life challenges to their pivotal breakthroughs, join host Roy Bato as he unravels the fabric of leadership and innovation that sets these figures apart. Discover the drive, the failures, the resilience, and the ultimate victories that define true leaders. The Leader with Roy Bato. Okay. So I have my guest now, very exciting guest. Let me introduce my guest. Okay. Um, his name is Mr. Lav Agudo. He's the general manager of NutraWaste Manufacturing Corporation, founder of Class School, coach of Lav Agudo Startup School. He's also a chartered National Assemblyman of NCR 100 of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Doctor of Philosophy, major in Business Administration, honoris causa. And he's doing his global MBA in the University of Western Australia and the Asian Institute of Management. Please help me welcome on The Leader, Mr. Lav Agudo. Lav. Magandang umaga, everyone. Yeah, no? Finally, okay. Love, before we discuss things, tell us about what is itong
NutriWaste Manufacturing. Very basic lang. And then tell us about Class Food. Very stuff. Okay. Ano mo? Okay. So, brief introduction po. Ang NutriWaste Manufacturing Corporation po ay isang food manufacturing, specifically formulating, producing, and manufacturing powdered beverages like coffee, sikat sa ngayon, juices, and food supplements. So far po, maraming food manufacturing in the country today. As of the latest survey po ay nasa 500 po ang mga food manufacturing. Ang ginawa po ng NutriWaste Manufacturing ay nag-diversify kami. Since bago pa lang kami, we started last August 2021. Ang ginawa po namin ay medyo kakaiba. Nag-focus po kami sa training and knowledge and education po para sa mga brand owners kung tawagin po namin. Tinawag po namin itong Coach Sheila Bagudo Startup School. As of the moment, we have 100 and counting na mga brand owners po na nabibigyan ng education po tungkol sa pag-handle ng kanilang brands and pagmamarket po. Yun po, Alright. sir. Okay, so before we move to the topic about those things you mentioned, Love, balikan natin yung past mo. Pwede mo makwento sa amin yung past mo, saan ka lumaki, yung family mo, how was life back then? Saan ka, yung start natin? Okay, so ang inyo pong lingkod ay mula po sa Tondo, Manila. So nag-high school po ako sa La Union, 2004, and then bumalik po kami dito sa Manila ulit. So nahasa po tayo sa mundo po ng multi-level marketing. I'll be honest po, hindi po ako magdideny. So nahasa at na-train po tayo sa multi-level marketing while doing a corporate job as a product specialist ng Microsoft, Adobe, in a certain IT company po. And then at a certain point, naging vice president for network marketing and development ng isang company, and then nalipat ulit bilang sales director po and VP for sales ng isang company po. And from that po, from that experience, ay naisipan po namin na mag-start ng sarili po naming business. So yun po yung naitayo po naming wellness center po sa Pasay. So Love, teka. Yes, Teka, lahat tayo may ambition. Nung bata ka, ano ba ambition mo? Maging salesman ba? Ano ba? Actually, ang ambition ko po talaga nung bata po ko ay maging teacher po eh. Teacher? So, ano nangyari? yeah. Paano nangyari na napunta ka sa sales? Challenging po kasi yung paghahanap ng financial aspect po ng pag-aaral po eh. So, palipat-lipat po ako ng school from Technological University of the Philippines. Lumipat po ako ng AMA University, and then lastly po punta po ako sa Manuel L. Quezon University. So nakita ko mas madaling tapusin ang business administration. Love, bakit, if you don't mind us, kung pwede mo share, bakit palipat-lipat ka? Ano yung mga challenges pa nung early days? Ang naging hurdle po kasi is una po financial. Hindi po ako lumaki sa silver spoon na family. So mula pa po nung high school po ay palipat-lipat kami ng bahay. Kumbaga kung ikikwento ko po ang buhay po namin ay kami po ay nasanay na po na ang gamit ay nakalagay sa karton kasi every moment pwede na kaming lumipat ulit. Kasi yes po. So napunta kami sa La Union, wala kaming means to survive. Yun po yung nangyari. So paano nangyari? Paano nyo, by the way, how many are you sa family? May kapatid ka? We are 8 in the family po. 8? So ibig sabihin, pag lumipat kayo ng bahay, yung 8 na yun kasama lahat? Hindi po, hiwa-hiwalay po kami. Ang usual na kasama ko po ay kaming tatlo. Ako po yung Love, so may kasama po akong Hope tsaka Faith. So kaming tatlo, including our parents. Ang pangalan nyo, si Love, si Hope, si Faith. Ano pa yung ibang pangalan? Yes po. Di ba yung 8 kayo Alan, Manny, Manuel. Puro Manuel po kami. Pero ikaw lang yung parang, kayong tatlo ng kakaibang pangalan. Yes po. Na-convert po kami sa religion po namin Seventh-day Adventist. Kaya po nag-start yung name namin na 1 Corinthians 13:13.
I mean, yung love na yan nasa birth certificate mo or Yes po, yes po. pala- Legal name ko po ito. Legal name ko po mismo ito. ganun. So, delikado yan kung may asawa ka, so tawagin ka na ibang bahay, love. Oh, ano yun? Sino yun? Di ba? Parang, Kaya nga po ang start ko lagi is pwedeng lagyan po ng coach, ng bro, ng sir, kasi delikado po pag love lang. oh nga, Marami na parang, pong napahamak, Sir Roy. oo nga, kausap ko si love. Love, yung bang at a younger age mo, sabi mo marami kang challenges in life. Was this something na parang you ask God na bakit ba ganito or you know, ano mga nangyari kasi at you were at your stage na you were young, palipat-lipat kayo, don't you parang question life and things? Umabot din naman po Sir Roy ng ganon na tinanong natin si God kung ano ba talaga yung purpose in life? Ano ba to? May balat ba kami sa puwet lahat or bakit kami minamalas ng ganito? So naging challenging siya kasi hindi namin maintindihan kung siyempre at a younger stage po is hindi kami familiar sa nangyayari, hindi namin handa yung sarili. Pero life must go on eh. So yun Pero yung naging was there any point in your life na parang you wanted to give up or you wanted to, you know, alam mo yung parang kasi you see things differently kasi parang hindi siya normal eh. And what was saan nanggagaling yung lakas ng loob mo? Kasi 'di ba doon sa challenges na yan at a young age. Kasi definitely, isingit ko lang laba kasi some people I know, yung mga hindi kinayanan, nag-addict, you know, nag-aasawa ng, ano, you know, maaga. So, what was the inspiration at a young age with all the challenges? Actually, I'll be honest po, umabot din po ako sa punto na peer pressure na naka-experience ng mga vices. Pero ang naging foundation ko po lagi, kasi to be honest po is, kaya po kami napunta sa probinsya kasi yung father ko po is na-stroke. So naghahanap kami ng way para makalanghap siya ng sariwang hangin, gulay, ganon. So, na-stroke siya and you were how old at this time? 15. Okay. 15 po ako noon. From Mandaluyong, nilipat kami sa La Union, sa Nagilian, La Union specifically. So, nung nandun po kami sa La Union, yun po yung survival stage. So, umabot ako sa puntong nagkaroon ng suicidal tendency. Wow. Teka. So, your father siya yung breadwinner, tama? Yes buhay. po. Dapat po sana and ako. And then suddenly nagka-stroke siya. Tama? Yes po. Opo. Biglaan yung stroke eh. So technically, nung nagka-stroke siya, parang nagkaroon ng whirlwind yung buhay mo. Parang Exactly po. And then, okay, you had, yun nga, may tendency ka na mag-suicide. So, what was the reason bakit parang, despite of all that, parang sabihan mo na, teka lang, huwag mo na ipatuloy magpakamatay. What was the trigger? Nakita ko kasi parang pumasok ako sa puntong na-invite ako sa isang klase ng, ito yung naging ito rin yung gusto ko makita rin ng ibang mga kabataan eh. Nagkaroon ako ng tinatawag na coping mechanism. Ang naging coping mechanism ko that time, namin tatlo, hindi lang po ako, ay ang teatro. So naging way namin ito to express ourselves po. So, nasa theater ka, tama ba? Yes po. We were in theater nung nasa La Union kami hanggang dito sa Manila na bitbit namin. So, kasi yung mga kabataan ngayon, love, pag may mga challenges sa buhay, nadidepress na kaagad, parang alam mo, parang end of the world na sa kanila, ay parang wala yan sa kalingkingan yata sa na-experience mo, tama? Yes po, na-experience po namin na papasok sa eskwelahan na lugaw lang yung kinain. That was in high school po. Papasok na
puro pamigay lang yung gamit, sapatos, damit, lahat yun. Pababae pa nga yung naging sapatos ko nung high school eh. And teka, ano feeling na that time? Kasi it's very, hindi to siya, pag nasa state ka na yan, alam mo yung, may nakausap ako niyan, parang yung walang-wala ka, tapos nakikita mo yung mga kaklase mo meron, yung awang-awa ka sa sarili mo, what was the, yung encouragement mo sa sarili mo that time? Na parang, ano yung all through that, going through that, things, ano mo ni-strengthen ang sarili mo? Malaking factor po ang church eh. Malaking factor po ang church. Yung circle of friends na nasa loob ng iba kasi yung impact ng spiritual life eh. Iba yung bit-bit niya sa iyo na mo-motivate ka to iba yung level ng faith na meron sa just a simple motivation eh. Parang things will darating sa punto na ma-overcome mo rin, lilipas din, nandun po yung aspect na yun pag nasa spiritual ka po eh. I see. Talagang kakaiba, no? Love, we'll take a break. When we return, meron tayong mga greetings and all of that. So, hold on. We'll be right back after this. ASU TV. Bringing you the most relevant news, information, and issues in and out the Philippines. I will be opening a new chapter in our comprehensive strategic cooperation with China. Наращивали и в Австро-Венгерской империи. Na nagbahagi ng tulong, pinansyal, live Defensive capabilities, the main reason behind the renewed cooperation. Ganitong stance actually resonates well with what the president actually is postulating. We are revolutionizing how content is delivered to different social media platforms around the world. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitch, Instagram, and more. We are your media on the go. Access, share, like, connect on your smartphones, tablets, laptop, computer, smartwatch, and more. With more than 4 million combined followers in and out the Philippines. Over 25 years experience in print, radio, television, and everything digital. We are IBS Media. Okay, the leader is made possible by MasterCard and also by DMC Digital Link Company Limited. They provide a wide range of outdoor advertising options, each with its distinct impact, including billboards, advertising posters, and transit ads. Their comprehensive suite of services, along with strategic placement, ensures unparalleled exposure to engage and attract more customers. You may contact DMC Digital Link Company Limited at 8838-7890 or 0917-846-7028. Okay, welcome back to The Leader. My name is Roy Bato. I'm calling in Miss RV to do some greetings. Okay, RV. Okay, wala yata si RV. Hindi siya prepared. Anyway, may mga greetings dito saglit. Pabasahin ko. It's from Anya Luna. Sabi ni Anya, another episode na naman ng magagandang kwentuhan. Thank you very much, Anya. Moni Garcia says, good morning, Sir Roy. And Anya says again, good day po, Sir Love. And Coach Love Agudo. Is RV okay? RV? Alright, so hindi siya pwede. Joy Briol is also watching. Benjamin Mikita says, mahirap na makahanap ng legit na credible manufacturer ngayon. Well, that's true. We will talk about that in a bit. From Angel Faith, President of Central Zone Balita, sabi niya, Maya
Maya Aba, leaders watching from Clark, Pampanga in Central Luzon. Taga po sa Talak, Maayap, hirap pa rin kung Maayap Aba, okay. From Liana Bala, wow, nakakapanood na naman, dami experience ni Coach. And then from Kyra Montes, nag-network pa po ba kayo ngayon, Coach? I mean, MLM. Okay, sasagutin niya mamaya ni Coach, ha? Kasi parang mamaya tanungin natin. Tama, hindi lahat ng manufacturer ay legit. Okay, hindi ko alam saan galing yung mahugot na yan. Kyra Morales says, hi, love. And Noel Orate says, wow, super unique ang name ng name and favorable kasi galing sa Bible, kaya siguro super blessed ka, Coach Love. And experience is the teacher talaga. Keep up the good work, Coach Love. And then magandang araw po, watching from QC. That's Crystalyn Ramos. And okay, that's it for now. Yun nga, Love, to answer the question, nasa MLM ka pa raw ba? Maganda tanong po yan. Actually, nasa 10 to 20 po ang clients namin ng multi-level marketing. So, to respect and to show, ano na rin po, ay hindi po ako sumasali sa kahit saan po. Kasi halos lahat po clients po namin nasa MLM industry. Alright, so, okay, let's proceed to yes, po. okay, you have the what do you call this? You have the NutraWays. Paano ka napunta sa NutraWays? Yung journey mo, paano ka naabot diyan? And then yun yung magandang story po eh. Actually, may kita po natin talaga yung transition ng way ni God. So, ganito pong nangyari noon, si Tita Joy Nuska po na nakasama ko sa business po ay binuo po namin yung wellness center. Ang naging problem po that time nung 2020 po, pumasok ang pandemic. Isa po kami sa mga tinamaan. So ang nangyari po ay pinasara yung building po namin kasi kukunin po ng Pogo. So pinilit po kaming umalis. So wala kaming choice. Umiyak po ako noon kasi lahat ng investment ko doon ko na po nilagay. And then, all of a sudden, mawawala siya bigla. So, wala po akong choice, pero meron akong isang skills. Teka, pinasarado kayo, ganun? Yes po, opo. Pinilit kaming umalis. Eh, di ba may kontrata yan? Pag yes po, parang babayaran ka nila para lang ma-void yung contract. Parang ganun po yung naging usapan. So, wala kaming choice kasi wala rin naman magiging pwesto. So, ang nangyari po noon ay naiwan yung isang skills ko po ay mag-process ng documents. So, nung nagpa-process ako ng documents, sabi ng isang manuf ay, pwede mo ba kaming tulungan dito sa processing namin ng FDA license? So, si tita po yung aking pong nanay-nanayan na nanonood po ngayon, ay sabi niya, sinong nag-handle ng planta? Bakit hindi niyo po siya kunin? Ano po yan? Twice na pong naging vice president yan. Hayaan niyo po siya, baka gusto niyong itry yung kanyang performance po. And then, hindi ko akalain na yun pa yung magiging way para makapasok po sa company. So, we shift the whole process po. Nag-restart po kami ng system and then yun po, yung kung ano po yung itsura niya before. I'll be honest to everyone. Ang itsura po ng NutraWays before ay parang planta ng shabu. Parang ganon. Hindi, no offense wa. Okay. Hindi siya ganun kaganda. Hindi siya ganun ka relevant at hindi siya ganun ka appealing. So, we changed the whole process po and then nilagyan natin ng magandang sistema and then the business flows smoothly po dahil po sa ginawa nating system po. Okay. And then, so, okay, may mga changes, binago mo, di ba? Yes, po. Ano yung parang, I would say, syempre, pag lumipat kasi sa company, hindi naman kaagad lahat parang, may mga challenges ba? Is it parang simple lang, na parang wala lang nangyari? O may challenges din, if ever? May challenges po sa NutraWays? Or ano po? Yeah, yung una mo sa NutraWays. Ano yes po, malaking challenge po kasi unang-una po sa lahat, Sir Roy, this started from zero eh. Walang bihira,
kokonti yung suppliers, kokonti yung clients, napakahirap niyang i-market pa ng husto. So naging malaking challenge po talaga siya sa pag-i-introduce yung tinatawag nating brand awareness, napakahirap niyang ipakilala. So gumawa tayo ng iba-ibang trick para lang ma-achieve 'yon. So yun po yung nandun sa kwento namin ng history ng NutraBase. Oh, I see. Pero ano yung parang pinaka unforgettable kung meron man yung pinaka worst challenge dyan? If you Yung masasabi kong worst challenge po namin is yung sa production kasi hindi namin pa mapulido. Una-una po yung capsule kasi 'di ba usually po ang capsules merong 30 capsules in a bottle, 20 capsules. Before po, we'll be honest po, mano-mano po yung binibilang ng mga tao. Binibilang yung 30. Ganon, yung sa dami na yun, isa-isahin mo? Yes po. So, dumating kami sa puntong sumablay. So, dumating sa client na 28, 27. So, hiyang-hiya po kami kasi parang ito yung naging burden namin hanggang sa nakita namin yung tamang proseso. So, ito po yung masasabi ko, Sir Roy, na malaking advantage po ng trainings and seminars, yung pagiging updated ka lagi sa innovation. Doon siya nahasay, doon kami na-build eh. Doon kami mas tumibay po eh. Through all those challenges. And then tell us about the journey itong coach, yung class. Yung class, yes po. Opo. Nakita po kasi namin na marami yung planta na ang gusto lang is gumawa ng product. Oy, gawin namin yung product mo. And then after nun, wala na. Tapos na. Bahala na kayong gawin yan. So, sa system po na ginawa po namin, we provided training for different brand owners po para mas updated sila sa FDA regulations. And at the same time po, magkasama po yan, dalawa po ito nasa likod ko. Dalawa po ito. Yung isa po kaya po class school kasi meron siyang class solution. So ginawa po namin from FDA SEC registration, DTI, and then all of the registrations po na kailangan po provide po namin including the office space. So kami yung gumawa ng ganung system po na pulido na siya. So ang gagawin na lang ni brand owner is mag-market ng product niya. So ganun po namin hinain yung aming system for the market. Okay. So, NutraWays is, for example, to all those who are watching and wanted to have a business, gusto ko magnegosyo, could you explain from one hanggang paano yan? Okay. Paano gusto magnegosyo nung tawag nito, I want to have my own coffee. And then, paano yan? From start to end? With NutraWays. Among food manufacturing in the market po, na legit I would like to emphasize this kasi meron mga hindi legit. Among those food manufacturing po, kami po yung may pinakamababang minimum quantity requirement. So ang minimum quantity requirement namin is 1,000 boxes. Sa capsules po is 500 bottles po. Pwede ka na mag-start ng iyong brand. So teka lang. Yes. Bumababa. Normally ba sa ibang mga nagmamanufacture, normally ilan ba yan? Normally. Nasa 2,500 pataas pag boxes. Yung iba pa nga nasa 5,000 yung requirement, yung iba 10,000 po bago ka makapag-manufacture sa kanila. So ang goal kasi namin is from the word itself na nasa likod ko, startup po ang target naming market. So ang target namin yung mga nangangarap, ang target namin yung gustong maka-experience ng branding. So, ginawa po namin na mababa yung MOQ namin para makapasok kung maigi yung mga brand. And at the same time, makapag-fulfill nila yung dream nila to have their own brand. So, yun po yung pinaka-ginawa po natin. So, the journey is, mababa. And then, sabihin ko, Love, I have, gusto ko magkaroon ng sarili kong Roy's Coffee. Alright, yes. So, ano yung process? How does that work? Paano yung gano'ng katagal? Yes. Can you guide us? Meron kaming isang mantra na binibitbit dito sa planta, the lowest MOQ and the fastest lead time. Ito yung target namin eh. So, we maintain this process po. So, ang gagawin ni client po is ilalagay po namin sila sa isang conversation with our group chat and then ihingin po namin yung information kasi kay client po manggagaling kung ano yung gusto niyang ingredients, kung ilang grams siya,
kung anong klase ng packaging. So ito yung mga factors po na kinakailangan po natin. The 3 factors po, the packaging, the set of ingredients, and the raw materials. The design, i-guide na po namin kayo. So if you are a brand owner na walang alam sa pagdi-design, willing po kaming tulungan po sila para maging appealing yung brand po na ilalabas po nila. And then, after po nun, i-manufacture po ito dito sa planta and then finished product po nilang matatanggap ito, Sir Roy. So, ibig sabihin, with your company, pwede ka na magkaroon ng sarili mong coffee. Brand. Or brand. Kasi Yes. kung gagawa ko ng whatever coffee na gusto ko, may ginseng, Yes. may whatever, ganyan-ganyan. So, Yes, pwede yun sa inyo. Ang Yes, difference po, yes. sa iba is mas mababa yung MOQ or minimum order for quotation. o quotation. Apo. Kasi normally, yung ibang planta, tatanggapin nila yung brand mo pero dapat madami kang i-order ahead. Ang Yes problema po, yes kasi po, no, yes po. tama, ang problema kasi ngayon pag startup ka, syempre kung mag-order ka, ilang karton yun, paano mo di ba saan mo tatambak yung karton-karton, di ba? And hindi Tama mo po, pa alam kung makiklik. For example, you Yes want po, to yes po. Yun yung coffee, isang factor doon eh. Oo. di ba? Yes. Gagawa ka ng coffee mo, ang dami ng coffee. Di ba? Yes. Ito pala love, I have to, hindi ba saturated ng market? What can you say about it? Yun, yung maganda tanong, saturated na ba yung market ng coffee? Actually, to be honest po is hindi po siya masasaturate kasi most of the Filipinos po love coffees po talaga. So hindi mo siya, merong bagong breed na naipapanganak merong bagong mga persons na nabubuhay. So dumadami yung market And this is one of the things na gusto ko pong i-emphasize, Sir Roy. We've joined, Tita and me joined a certain organization po, ang tawag po ay GS1. At dito po, we are open for globalization Kung hindi mo target ang Pilipinas, you can go global po. And we have the process po dyan. Kasama po yan sa class solution po natin. Ano ibig sabihin nun? Para, for example, meron kang kape Barako ng Batangas, pwede na siyang ibenta sa ibang bansa. Ganun ba yun? Yes po, may possibility po through the system po or procedures po na nilalagay po nila. So, ito po yung nakakatuwa kasi nabigyan tayo ng pagkakataon hindi lang po maging part ng organization nila but rather makapagsalita po sa organization po nila. So maging part po ng panel discussion po ng organization nila. Oo, kasi napapansin ko sa Pilipinas, in the case of Kopiko, it's an Indonesian product. Wala Yes naman po, yung tama. dati. Ngayon, nandito Tama na sa po, Pilipinas. Pero if Yes you go po. to Indonesia, wala yatang kape doon na galing Pilipinas. Yun yung nakakalungkot po. Yun yung nakakalungkot na part. Ang daming ngayon, pag pupunta ka, ang daming coffee, like mga Maxwell, yung mga ibang bansa, pero tayo yung coffee natin. Pwede, may laban ba yung products natin kung sa labas, kung Indonesia, Malaysia, kung sakali, idadalhin yung mga products gawa ninyo? Yun yung magandang tanong po may laban ba ang Pilipinas sa globalization na competition? Actually, if we follow meron kami tinatawag na Codex Alimentarius po, ito po yung set of rules na kinakailangan po for FDA. Pag nasunod nyo po iyon, nasunod ni client yun, nasunod ni brand owners yun, definitely makakatagos po tayo. And there are a lot of brands na lumalaban internationally po. Ayoko na lang mag-mention. Pero marami pong lumalaban internationally po. So, may capability tayo Yes. sa Pilipinas na pwedeng lumaban. Yes po, yes po. Actually, I would like to commend the efforts of our government po. Malaking tulong po yung ginagawa ng government natin ng pagiging bahagi ng ASEAN, pagiging bahagi po ng international organization po. Nagiging bridge po siya para makapasok ang bawat Pilipino Kasi ito dapat yung maging goal natin not just to focus on the Philippine market but rather on international market Kasi ang dami pong capability ng Pilipinas, ang daming possibility. Okay. Another question is, what about yung I would say yung quality,
are all our mga products na binibenta dito imported or do we have our own mga local coffee ba tayo dito? Mga ganun? Magandang tanong po yung tanong sa quality. Actually, isa po yan sa mga dinidiscuss ko po eh. The difference of food quality and food safety. Magkaibang factor po to eh, food quality and food safety po. Pagdating po sa food quality po is most of our raw mats po are imported po. So may mga ingredients po kasi tayo na hindi nag-exist dito sa Pilipinas eh. Coffee, meron po tayong production dito. Creamer, may production po tayo dito. Stevia, medyo limited pa po eh. From Taiwan po yung kinukuha pa po namin eh. So other ingredients po from other countries po. Pero pagdating po sa food safety po, meron po tayong tinatawag na quality assurance and quality control. So ito yung tinitingnang factor po para ma-secure at maging credible po yung ating production eh. So meron po tinatawag Sir Roy na process po which is the GMP, Good Manufacturing Process. Ito yung kailangan hanapin ng mga aspiring brand owners po eh. Kung GMP certified ba yung planta. Kasi kung di GMP certified, definitely walang reason para questionin kung okay ba yung quality. So yun po Sir Roy. May question dito, may shipment po kayo abroad? Question from Aris Cruz. Meron na po kami so far, nakapagpatawid na po kami ng products from Dubai, UAE, Qatar. Meron na po kaming naging shipment to Hong Kong po. Hindi po sa amin wala pong sariling brand si NutraWays. Ito po ay brand ng aming mga clients po. So sila po yung nag-ship abroad po. We guide them po. Member po kasi ako ng Manila South Aduana. So most of our members po ay from Bureau of Customs po. So nagiging way po to para mag-guide din sila. So yun po Sir Roy. Another comment here from Lydia De Jesus. Failure talaga makakapagpatibay ng business. What's your thought on that? Hindi ko po masyadong na-gets yung question pero yung kung sinasabi niyang failure yung nagiging way para tumibay, yes po, yung experience to failure, hindi yung failure itself, but rather the experience and the learning from failure, ito talagang nagpapatibay ng business eh. Yung experience mo na matuto dun sa failure mo, grabe, ibang level po ng knowledge yung binibigay po nun. Na hindi mo nakukuha Sir Roy sa academics. Hindi mo siya makukuha sa academics eh. Through experience. Okay. Love, another question is, ano pa ang pwede mong ma-advise ngayon sa mga viewers natin? Wanting to change their lives, gusto nila mag-business, pwede mo bang i-share? Yes, magandang question yon. Three things po na gusto kong makita natin eh. Unang-una po is know thyself. Critical factor po sa survival ng bawat isa. Regardless kung anong industry na meron ka, know thyself, kilalanin mo kung ano yung strengths mo, kilalanin mo kung ano yung weakness mo, kilalanin mo higit sa lahat kung ano yung limitation mo. So once na na-build mo yung klase ng limitation na meron ka at alam mo yung factor kung ano yung strength and weaknesses mo, definitely magsusurvive ka eh. Kasi baka pinipilit mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi ka nagfa-function effectively, efficiently, hindi ka magsusurvive at hindi ka magta-thrive kasi you're placing yourself as a shark sa loob ng aquarium. Mali yun eh. Sharks are built for oceans. So para mag-grow ka as shark, kailangan sa ocean ka dapat mapunta, wag sa aquarium. Second thing is know your circle and strengthen your circle. So, dapat napipili mo yung circle mo. Para po sa akin, Sir Roy, kasi critical yung inner circle mo. Ito yung magpapatibay sa'yo, regardless kung nasa tagumpay ka ba or bumagsak ka, yung inner circle mo yung magpapatibay sa'yo. One of the critical parts ng inner circle ay family. Second po ay church. So, kung saan kabilang kang church, wala ko pong gustong i-emphasize. Pero yung church na family na meron ka, critical na factor yun. Kasi that is beyond your bloodline eh. Hindi na po ito kamag-anak eh. Pero ito yung people na willing tulungan ka at i-guide ka.
Pangatlo po, your greatest rooted principle about God. So kahit anong religion na meron ka, dapat matibay sa sarili mo yung belief mo at paniniwala mo sa faith na meron ka. Kasi ito yung magpapatibay sa iyo eh. Being positive is different from being faithful eh. Magkaiba po yun eh. Being faithful kasi is regardless sa pain na nararamdaman mo, alam mo na God will guide you throughout those pain eh. Unlike sa pagiging positive lang, ang iniisip mo lang is puro positive. Paano kung malungkot ka? Paano kung namatayan ka? So, kailangan mo rin express yung pain na yun eh. Kailangan mong maramdaman din yung pain na yun. Singit ko lang Sir Roy, last year, yun yung tanong mo sa backstage eh. Namatayan po kasi ako last July. So, ang tanong is naka-apekto ba ito sa aking work? Kung susundan niyo po yung timeline ko, hindi ko po siya nasira eh. Bakit? I maintain the professionalism. May mga clients ako na hindi naman related sa akin, na hindi niya nararamdaman yung pain at umaasa dun sa lead time na binigay ko. So critical po yun para sa akin. So yun yung naging factor po para masustain ko because I believe God has a plan for me. So na-survive po namin yung 2023 na stronger and better. Nagawa po namin na yung unang buwan ng 2024 na matibay ang aming faith po. Yun po, Sir Roy. We have a question here from Ars Cruz. Coach, bukod po sa coffee supplements, ano pa yung mga balak niyong products in the future? I think yung yun ang magandang tanong. Yung future plans po namin. Future plans po namin is kung familiar po kayo sa tinatawag po na effervescent tablet po. Yung hindi mo na kailangan magdala ng sachet para dalhin sa kung saan. Yung tablet po, itutubog nyo lang po sa isang bote po ng tawag dito doon, ng mineral water, and then magiging juice na siya. So, ibang manuf po meron na po noon. Pero ang sa amin po kasi, one step at a time eh. One step at a time. We always master our craft po eh. So, yun yung target po namin. So, yun yung future plan po namin. Thanks po, Sir Alice. From Timothy Chavez, what is the most takeaways? Anong takeaway mo, Coach, when you reach that success? Critical po yung grounded ka. Critical din yung nananatili yung humility pagdating sa success. Kasi pwedeng magkasunod-sunod yung success na mafe-feel mo eh. Kaya lang, sabi nga ng kuya ko bago siya nabatay, sabi po ng malaking advice po ng kuya ko is, ano ka before ng success at ano ka after ng success. Kasi ito yung magdedetermine kung ano yung core values na binuo mo during that process. Eh. Kasi baka nagiging successful ka pero nagiging mayabang ka, nagiging successful ka pero nangaapak ka ng iba, sabi nga ni Tita, nangaapak ka ng iba, yun yung critical po sa success. Dapat matibay sa sarili mo yung salitang God-fearing. Ano yung, if you don't mind, ano yung role ng kuya mo sa buhay mo? Ano impact? Yung katulad po na naikwento po sa inyo kanina po, nung nasa La Union po kami, doon din po kasi namatay yung father po namin sa La Union. So, nung high school po, namatayan po ako ng biological father po. Yung kuya po niya namin, yung panganay po namin, siya po yung tumayong father po namin throughout the years po. So, hindi po siya, late na po siya nakapag-asawa para po i-guide kaming magkakapatid. So, malaking factor po yun. Si Kuya. So parang sinacrifice yung sarili niya para sa inyo, am I correct? Parang ganun po yung nangyari po. And what was parang ano yung, hindi ba siya parang kuya na parang, kasi pag alam ko, pag kuya, minsan, kuya, kasi sabi ko, ganito, gawin mo ha, wala, pag ayaw mo, pakan kita dyan eh. What was your kuya back then? Ano yung, was he part of what you are right now? Kung ano yung success mo? Malaking factor po siya, and then yung tita ko po, yung nanay-nanayan ko po na tumatayo sa akin, up to this day po, si Tita Joy Nuska po. So, malaking factor po sila pareho. Hindi ko po masasabing wala silang hindi naitulong eh. Malaking factor po sila. Yung discipline kasi from my kuya po, iba yun eh. Hindi po kami dinisiplina, bunso po ako sa family.
Pero hindi po ako dinisiplina bilang, bunso ka, dapat i-feed ka. Hindi po ganun eh. Kailangan panganay ka mag-isip. Ganun po yung train po ng kuya ko sa akin. Hindi pwedeng spoon feeding kasi bunso. Hindi, wala pong ganun. So parang So, a quick advice sa mga magkakapatid, love. Ano yung kasi ngayon may mga kausap ako na mga magkakapatid nag-aaway-away sa negosyo pagdating sa pera. Anong take mo diyan? Madalas po talagang nangyayari yung ganun kasi parang yung money kasi sabi nga sa romance, 'di ba? Money, the love of money, hindi money eh. The love of money is the root of all evil eh. Yung love kasi nanggagaling sa atin yun eh. Yung money kasi nandiyan lang yun eh. Malaki po yung bagay na nagagawa ng pagmamahal sa pera. Pero ang masasabi ko lang po kasi, hindi ko po i-deny na meron kaming disagreements with our family members eh. Malaking factor eh. Pero ang nangyari po na experiences po namin nagpatibay sa amin eh. Kaya may nagtatanong po sa akin, Sir Roy, parang ganito yata yung gusto mong malaman eh. Ang tanong sa akin ay, so ikaw pala, love, yung pinaka-successful sa magkakapatid. Yun ang sinabi sa akin. Ang pinakasagot ko po, hindi po. Ito po yung role na ginagampanan ko sa family. Pero hindi po ako yung pinaka-successful. Kasi lahat po sila ay nasa likod ko para maabot ko po ito. Ibig sabihin, lahat po sila may kanya-kanyang role kami. At yung role ko po ay maging banner holder, flag bearer. Pero hindi ibig sabihin wala na silang or little o mas bababa sila sa akin, hindi po eh. Lahat po kami isang bridge. So kung ang tanong is anong advice ko, siguro kailangan ma-identify nila kung saan sila magkakatulungan. I think it's a good point, love, kasi napapansin ko sa mga magkakapatid, lalo na pag madami, parang nandiyan yung inggitan. Ay nako, alam ko sa side ng father ko, parang may kampihan. Ay nako, si ganyan. Alam mo, I think you have nandiyan yung tama yung point mo na hindi naman kasi you are family, di ba? Hindi siya yung parang just because nakaangat yung isa, kumbaga this is a win for all, tama? Yes po. And sad to say, yung hindi ganon ang tingin ng ibang mga magkakapatid. Parang they compete kung sino mas magaling, and then para sila naghihilahan. And sa inyo, sa case nyo, and something very positive, na parang all your achievements are credited to them. Tama, love? Yes po. Well, saan nanggaling tong mga ganitong klaseng kakaibang This is very kakaiba yan, and ngayon ko lang narinig yan. Saan ba nanggaling yung mga ganyang klaseng mga sabi nga nung nagtanong kanina, failure really fortifies the success eh. Dalawa na po from my family members ang namamatay. So malaking factor po yung parang na-realize namin magkakapatid na uubos na tayo. Bakit pa tayo magtatalo-talo? Nandun yung point eh. Uubos tayo kung ganito tayo. So, nandun yung care na po sa bawat isa. Like for example, yung mas matanda po sa akin, siya po yung nagbabantay sa mother po namin. So, hindi ko siya pwedeng obligahin na maging successful or i-achieve yung kasi yun yung role na ginagampanan niya. So, malaking factor po para sa akin yun kasi yun din yung magpapatibay sa amin. Okay, before I ask you for your last message, ano ang role ng mga parents sa success ng tao para sa iyo? Magandang tanong po yan kasi marami ang successful people ngayon ay dinidisregard yung old age or the gray hairs sa Bible, di ba? Yung tinatawag na gray hair sa Bible. So, hindi, na-achieve ko to dahil sa akin. Na-achieve ko to dahil sa ako yung gumawa, ako yung nagpursige. Malaking factor po ang parents kasi. I-cite ko lang po sa Bible po, sa Exodus, sa Ten Commandments po. Hindi po sinabing love your parents eh. Wala po kayo nabasang love your parents, Sir Roy. Ang nakasulat po doon ay honor thy father and thy mother. Di ba? Tama po, Sir Roy? So, ibig sabihin, kahit masama sila, kailangan mo silang igalang. Kahit hindi mo sila mahal, kailangan mo silang igalang. Anong point ko? Honoring your parents
ay nagbibigay ng grounded or rooted discipline sa sarili po natin. Honoring our parents. Critical po yun eh. Respecting our parents, critical po yun. Kahit hindi mo sila, kahit masama sa loob mo na mahalin sila, irespeto sila, malaking bagay po yun. Kasi may mga na-encounter ako na yung may parent isa, may nanay siya na may mga sakit. Alam mo, parang pabigat, parang masyado naman kayong pabigat, parang ganun, parang yun yung dating sa kanya eh. Na pabigat yung parents niya because meron siyang family, enough lang yung finances nila sa family, dagdag pa yung parents. So, ano thought mo dito? Na-experience mo ba to? And ano ang, yun nga, yung mga, syempre dyan, yung mga finances, what are your thoughts on this, love? Yung pabigat or something. To be honest po, Sir Roy, ako po ay ilang milya ang layo, Quezon City po kasi ako nagwo-work at ang bahay po namin ay sa Tondo. So, pwede naman po ako umupa dito malapit sa planta po namin. Pero araw-araw po binabiyahe ko po yun, papunta tsaka pauwi kasi nandun po yung nanay ko. So, ayoko pong nawawala sa paningin ng nanay ko kasi malaking factor po para sa akin yung nanay ko. So, last 2021 nagkasakit po yung mother ko and then doon ko na-realize bakit nga ba ako napunta sa food manufacturing. So, syempre po naniniwala tayo sa food manufacturing, mga food supplement. Though, hindi to highly recommended ng ating mga physician, pero sinubukan kong itry yung mga food supplement po na ginagawa ng planta po. At yun yung nagpatibay sa akin na tulungan yung mother ko po. So, most of the things po na na-achieve ko ay naibibigay ko po sa mother ko po. Kasi kung sasabihin pabigat ng magulang, critical na question po yun eh. Bakit? Kasi God will guide you through this life. Kung nabibigatan ka, God will help you eh. Ang mahalaga na honor mo yung magulang mo. Kasi hindi mo maiwasan na makulit po ang nanay, may dementia, merong problema sa memory, di ka na maalala, pero ang tanong is, iniwanan mo ba siya on those times na mas kakailanganin ka niya? So, malaking factor po ang pagmamahal sa magulang. Kasi yung iba parang kagaya mo, kailangan mo pang umuwi para makita yung nanay mo. When in fact, kung iba yan, pwede naman hindi, di ba? Parang basta padalhan mo lang, then tapos na yun. Di ba? May mga ganun eh. Pero sa'yo, iba yung thoughts mo when it comes to your love sa mother mo. Bakit love? Gaano ka-importante? I mean, on your own experience, which is now parang nawawala sa common family ng common values ng Filipino. Gaano ka-importante yung mahalin mo ang magulang mo? Especially pag matatanda na sila, yung I think mga pagmawala ng silbi, actually, technically, liabilities na sila eh when they get older. Tama po sila eh. So, bakit kailangan mo mahalin yung magulang mo? Na-realize po kasi namin magkakapatid na wala pong silbi, Sir Roy, yung pag-iyak pag namatay yung tao. Wala nang silbi. Kahit umayak ka o magulgul ka, wala nang impact yun eh. So yung time, yung element of time po kasi, yun yung napansin ko na critical. Yung memories po, critical po yun eh. Kasi ito yung magpapasariwa sa iyo ng essence ng buhay ng tao eh. Kaya po kami magkakapatid, pinipilit namin na magkita-kita, pinipilit namin na magkakasama kasi nasa sa akin po yung nanay ko po eh. So pag nakita-kita kami, nakikita niya yung apo niya. So sa akin po kasi yung time element, hindi po niyo yung mababalik eh. All of the achievements na meron tayo, sabi nga ng sunod kong yung Kuya Henry, yung Eman po sa family, lagi niya sinasabi na lahat to lilipas eh. Lahat to mawawala. Pwedeng sikat ka ngayon, pwedeng successful ka ngayon, pero bukas mawawala ka. At saan ka babalik? Babalik ka sa family mo. Na-realize ko po kasi ito nung namatay yung isang kapatid ko po, yung sister ko po. Nawala po kasi siya sa amin. And then parang nandun sa point na dinidisregard niya yung family. Pero at the end of the day, kami pong pamilya niya ang naglibing sa kanya. Kami pong pamilya niya ang kumuha ng abo niya. Kami yung nag-set ng burol para sa kanya. At bumalik lang din siya. Yung mister niya po, nag-asawa na ulit.
So, mahalagang factor na maintindihan mo yung essence ng family kasi sa dulo ng kwento ng buhay mo, pamilya pa rin ang sasalo sa'yo. So, yun po yung malaking bagay po. Exactly. Magandang, tama yan. Which is, sa ngayon, yung essence ng family parang nawawala eh. It's really something alarming. But anyway, we would like to say hello to John Digia who is watching. Sir John. Yung hapon bay. And then another comment here from Ben Lestero. Tama. Kaya ibuhos mo lahat ng pagmamahal at pag-aalaga sa mga mahal mo sa buhay hanggat buhay pa sila. Dahil pag wala na sila, wala nang silbi lahat ng paghihinayang mo. Okay, all right. So we are running out of time, love. I want you to, before we wrap things up, any message to all our viewers, especially those who are planning and dreaming to have their own business. Iyan. So, wala po akong mapaligoy-ligoy pa. Follow me on my Facebook page, official Facebook page, www.facebook.com/Coach Love Agudo. Yung spelling po na yan po mismo yon. So, www.facebook.com/Coach Love Agudo po. Meron po kaming guide po doon kung paano po mag-start ng brand. Meron po kaming mga collaboration na gagawin po. Actually, Sir Roy, yung school po na to, this coming months po ay magiging school to school. So we will be doing a caravan for different schools po and tie-ups with different companies po in order to promote branding po. So ang pinakamahalagang factor po kasi sa amin ay ma-empower ang mga kapwa ko Pilipino, mag-guide po silang maigi po on global standards and regulations po, corporate regulations po. Yun lang po. All right, so love, thank you so much. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Roy, sa opportunity na ito. And we look forward to have you again soon as our guest. Thank you very much, love. Thank you po. Thank you so much po. Okay, there you have it, Coach Love Agudo. But before we say goodbye, I would like to thank our sponsors for today, MasterCard, IBS Media, and of course, DMC Digital Link Company Limited. They provide a wide range of outdoor advertising options, each with distinct impact, including billboards, advertising posters, and transit ads. Their comprehensive suite of services, along with strategic placement, ensures unparalleled exposure to engage and attract more customers. You may contact DMC Digital Link Company Limited at 8838-7890 or 0917-846-7028. Again, this has been Roy Bato for The Leader. Thank you so much. Till next time. What does it take to be a leader? What paths have people like Elon Musk, Jeff Bezos, and Bill Gates walked to carve their niches in the annals of success? The Leader by Azul TV dives deep into the minds, habits, and decisions of successful individuals. From their early life challenges to their pivotal breakthroughs, join host Roy Bato as he unravels the fabric of leadership and innovation that sets these figures apart. Discover the drive, the failures, the resilience, and the ultimate victories that define true leaders. The Leader with Roy Bato.